Yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Maraming salamat dun sa mga nagtatanong sa Facebook Man Cannot Ride page dahil nabibigyan niyo ako ng pagkakataon para gumawa ng mga videos tulad nito. Meron nagtanong about exhaust system. Bago lang daw niyang na-discover yung channel ko sa YouTube. At nakita niya yung ilang mga videos, pero dahil sobrang dami na daw videos, nasa lampas siguro magto 2,000 videos na Man Cannot Ride. Marami siyang nakitang mga videos tungkol sa exhaust system, pero hindi daw niya mapanood lahat. Kaya sabi niya, nagtanong na lang siya sa akin tungkol sa exhaust system. Ngayon, meron din siyang 400 NK from CF Moto. Pero wag tayo mag-focus sa 400 NK. Kasi marami din namang ibang motor na similar yung design ng exhaust. Yung tinatawag natin underbelly exhaust. Okay? Ang underbelly exhaust, coming from the headers, yan, so yung engine block, yung engine, tapos yung headers, yung tubo, tapos dediretso dito sa tinatawag na bread box. Ang tawag ng karamihan dito is bread box, pero ang tawag ko dito is just the shell. Yan, the exhaust shell. So, itong bread box na to, ang nasa loob niyan, ewan ko kung tingnan natin. Yan. Okay. So, ito yung bread box na tinatawag ika nga. Okay? So, dito nakakabit yung collector na nanggagaling sa headers. So, pag ganun, ang daloy ng exhaust. Papasok dito ang exhaust, ang una niyang tatamaan dito sa loob, nandito yung catalytic converter. Pagdating dito sa dulo, iikot yung exhaust system. Dito naman sa gitna, nandito yung resonator chamber. So pagbalik ng exhaust dito, so nag-U-turn yung exhaust gases daan sa resonator chamber, mag-U-turn ulit siya dito. Pag U-turn niya dito, itong nandito sa side na to, sa loob, yung muffler chamber. Tapos yung muffler chamber, siya na yung maglalabas ng exhaust flow dito sa exit pipe or tailpipe. Ito yung factory exhaust ng motor ko. Ito kasi extended tong ganyan. Yan. May extension to na ganyan, pero naputol yun eh. Naputol. So ni-repair ko na lang tong dulo, but inside you still have everything intact. Okay. So kung makikita nyo, ayan, kung makikita nyo, yung exhaust flow ay nasasakal. Nasasakal dahil pasok dito, U-turn, pasok dito, U-turn, pasok dito. Tapos maliliit pa yung diameter ng mga passages na yan. So, merong epekto talaga yung mga pollution control, noise control sa... Wait lang. Okay, intermission lang, hinanap ako ng anak ko, nasan daw ako. Mas mahigpit pa sa asawa ko. Okay, anyway, nandito lang naman sa garahe. Okay, so yun talagang yung mga pollution control, yung catalytic converter, tsaka yung resonator chamber, tsaka yung muffler chamber, meron talaga siyang epekto sa flow ng exhaust. Yung nagtanong kasi sa atin, ang tanong niya is, pwede daw ba niyang tawag dito, pwede daw ba siyang magpalit ng exhaust system kapag ganito yung kanyang factory exhaust, yung integrated na, yun yung underbelly exhaust. Gusto daw niyang i-retain yung catalytic converter, pero gusto niyang palitan yung ng pipe tsaka ng muffler. Sabi ko, medyo mahirap yun, challenging yun, kasi integrated sama-sama lahat sa isang shell yung tatlong chambers na yon. Kung gusto mong i-retain yung catalytic converter, sabi ko, option mo, number 1, ipakakalkal mo yan. Ipakakalkal mo yung kung ano man yung underbelly exhaust mo. Again, hindi lang to pang pang 400 NK or CF Moto. Maraming mga motor na may underbelly exhaust o yung may bread box na ilalim na ganun ang design. Naka-integrate yung resonator at saka yung catalytic converter. In this case, tatlo yung chamber na magkakasama. So sabi ko, pakakalkal mo yan, tatanggalin mo yung resonator chamber, tatanggalin mo yung muffler chamber, tapos yung catalytic converter, pagagawan mo yun ng tubo, para yung tubo mag-connect dito sa exit pipe or exit tail
or exit hole, magko-connect yan. Tapos dito, itong magiging exit niya ngayon, ito yung kakabitan mo ng link pipe papunta dito sa side mount ng motor para lagyan mo ng muffler. Ganun ang magiging diskarte doon. Pero kung ayaw mong kung medyo sensitive ang ego mo at saka ang pride mo at ayaw mo masabihan ng kalkal yung exhaust mo, tanggalin mo na talaga to. Tatanggalin mo to, papalitan mo to, bibili ka ng aftermarket na catalytic converter. Yung aftermarket na catalytic converter, ito yung collector, di ba? Gagawa mo to ng link pipe, yung aftermarket catalytic converter nandito, tapos link pipe palabas, papunta dito sa side mount, muffler na. Pagiging side mount na siya. Ganun. Okay, marami pa siyang naging tanong at marami pa kami napag-usapan. I-summarize ko na lang konti yung mga ibang mga points and tips na alam ko na sana makatulong sa inyo. Ang sasabihin siguro ng iba dito, siguro tanggalin na lang yung sasabihin ng iba. Di tanggalin na lang, wag nang tanggalin na lang yung catalytic converter, tapos tubo na lang. Malaking epekto ng catalytic converter sa air-fuel ratio o yung air-fuel mixture. At yung air-fuel ratio or air-fuel mixture, napakalaking bagay niyan para sa yung engine response, yung power delivery ng motor. Sa tunay naman, hindi naman talaga drastically nababawasan ng power ang isang motor kapag nagtanggal ka ng catalytic converter. Ang nangyayari lang, yung peak power tsaka yung peak torque lumilipat sa ibang RPM range. Ngayon, kung sanay ka sa motor mo na ang peak power tsaka peak torque ay nasa lower RPM, tapos nagpalit ka ng exhaust system, lumipat ngayon sa higher RPM yung peak torque at tsaka peak power. Pag gamit mo ngayon sa motor mo, sabihin mo, naku, bakit ganun? Ba't parang sungaw? O bakit parang walang hatak? Bakit walang power? Hindi naman actually nawalan ng power. Lumipat lang yung peak power dun sa higher RPM. Ang problema dito, hindi naman pala sila nag-higher RPM madalas, kaya iisipin nila, naku, masama pala magpalit ng exhaust system kasi nawawala yung power. Hindi nawawala yung power. Lumilipat lang yung peak power tsaka peak torque sa ibang RPM range. At yun ang nararamdaman natin na ang iba delay daw, ang iba walang hatak, ang iba wala. Minsan naman ang iba sasabihin, naku, walang dulo o walang top end, walang higher RPM power, lahat nasa low RPM. Puro damba. Diba? Malikse sa lower RPM, pero pagdating sa higher RPM, wala nang hatak. May mga ganun talaga. Yon ay dahil nagbago ang air-fuel ratio or air-fuel mixture. At isa nga ang catalytic converter sa mga nakaka-apekto doon. Ngayon, kung talagang gusto nyong tanggalin yung catalytic converter, number 1, I suggest na ipatono nyo talaga. Isa lang nyo sa dyno para maitono yung fuel delivery, yung fuel maps doon sa loob ng dyno. Sa loob ng ECU. Para maibagay niya yung bagong fuel delivery dun sa bagong exhaust system na kinabit natin na walang catalytic converter. Number 2, pag nagtanggal kayo ng catalytic converter, medyo maninibago kayo sa amoy. Kasi una, yung catalytic converter, yung tunay na catalytic converter, kino-convert niyan yung mga harmful gases into harmless gases. Say for example, ito, sulfur oxide. Okay? Yung one of the combustion byproducts is yung sulfur oxide. Yung sulfur oxide na yun, kapag hindi yun dumaan sa catalytic converter, amoy bugok na itlog, amoy sirang itlog. So, at yun ay toxic. So, pwede mong maamoy yun kapag walang catalytic converter ang exhaust mo. Okay lang sana kung nasa open air ka, hindi mo madaling makakatakas yung gases, hindi mo siya maamoy. Nga lang, pag nasa indoor ka,
amoy na amoy mo yun. Tapos ang isa pa, pwedeng mag-amoy na parang unburned fuel o amoy gasolina. Akala mo ngayon na may tumataga sa motor mo or what, pero yun pala galing lang sa exhaust dahil walang catalytic converter. Maamoy mo yung nitrous oxide, NOx, ano ba, carbon monoxide, mga harmful gases talaga. Ngayon, kung open air ka naman at sabi mo hindi ka naman malalason o at saka hindi ka naman talaga agad mamamatay kung maamoy mo yon. I mean, overexposure lang ang pwedeng makapatay sa'yo, yung long exposure. So, pero number 3 is, well, to think about it. Ewan ko kung may pakialam ka, it's bad for the environment. Kaya nga inimbento yung catalytic converter para mabawasan yung polusyon na idinudulot ng mga combustion engines. Maraming Pilipino ang walang pakialam sa ganun. So, yun, balik na lang tayo siguro sa number 1 saka number 2. Ayun, pag tinanggal mo yung catalytic converter, magbabago talaga yung power characteristics, yung power delivery ng engine. And number 2, may masangsang na amoy kapag walang catalytic converter. So, just a heads up. Isa pa siguro sa mga tanong niya is kung madali lang daw ba na magpagawa ng exhaust system, yung customized exhaust system. Ang sagot dyan, number 1, madali lang kasi maraming exhaust shops dito sa Pilipinas. Pero number 2, hindi rin. Kasi based from my experience, dahil ako yung gumawa, ako yung nag-design, nag-layout at gumawa nag-fabricate ng full exhaust system ng aking race car. I'm telling you, kailangan yan talagang kumpleto research. 3 taon kong dinevelop yung full exhaust system, yung full exhaust system ng race car ko to get the benefits that I want. Again benefits that I want. Kung ano yung preference ko, kung ano yung kailangan ko. Kailangan ko higher RPM, kailangan ko sustained high RPM, high speed. So, depende yun sa preference, depende yun sa pangangailangan. Research talaga. Napakaraming mga muffler shops ngayon or exhaust shops na talagang wala lang, kopya-kopya lang. O wala naman talagang ginawang research doon sa mga produkto nila, basta't magawa lang kung anong magagawa. Ang iba pa nga is, basta't babanat na lang ng gawa, custom, kung ano, pero hindi man lang kinoconsider anong epekto ng diameter, anong epekto ng length, anong epekto ng layout, anong epekto ng etc. So, yun, kung meron man kayong plano na magpa-customize ng exhaust, then I suggest do some research first or do as much research as you can para you know what you want to get, you know what you're getting, and you know how to get it, you know how to make it, tapos dalhin nyo sa shop yung idea nyo, ipagawa nyo sa kanila. Yun lang naman. So, thank you so much for the questions. Marami pa palang interesado sa exhaust systems. Isa sa mga paborito kong paborito kong topic na i-vlog sa pagmumotor at saka kahit nasa sasakyan yan. Si Lucy nandito. Si Lucy, may ginawa rin ako sa exhaust system niyan. But anyway, ito, last na lang siguro. Tatanong nyo, bakit dalawa? Actually, tatlo nga to eh. So this one is naka-set up to for city riding, urban riding kasi ang peak power nito nung Shell, ito si version 2, ang peak power nito ay nasa lower to middle RPM. Etong si version 3, this one, ang peak power nito is nasa middle to higher RPM. And then, I have other projects nandito sa loob, hindi ko lang matapos. Meron akong niluluto para naman talaga sa higher RPM lang, which is, hindi ko yun pwedeng gamitin on the streets or kung saan man kasi hindi siya bagay doon. Bala ko sana yung gamitin for track riding pero hindi na natuloy yung pag-aaral ko sa track riding kasi wala na akong budget at inabot ng pandemic. But anyway, so yan. And if I want to create my own full system for Octavia, kailangan ko lang talaga budget. So, budget lang siguro. Ayun lang naman. Alright, so thank you so much for watching and then I'll see you on the next one.